Ito lang naman yung alam ko maituturo sa'yo kung saan kakikita na malaki. Siya yung pumatay sa mga magulang ko! Halika dito, hayop ka! Mahina ako bilang tao. Pero siguro bilang abwag, pwede ko siyang mapatay! Isa ka rin ba sa tulad kong papasukin ng kahit anong trabaho para lang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng buong pamilya? Kasalukuyan akong nasa edad ng katandaan ngayon. Kaya ang kwentong ito, naisulat lamang ng isa sa mga apo ko. At ang kwentong ibabahagi ko, tungkol sa karanasan ko nung binata pa lang ako. Dati akong mangangaso, at sa hanap buhay rin na yon naging manunugis ako ng mga aswang. At upang lubos sa maunawaan ng lahat, ako nga po pala si Noki. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Bah, may 3 bayawa. Ayos na yan. Kunin ko na lahat yan, ha? At saka dapat may kasamang tubato. Kaunti na lang yung tuba dito eh. Paano? Inulam ko na yung kanina umaga sa kanin. Ay, sus, ikaw talaga. Ano? Tuba yung ulam mo? Sa hirap talaga ng buhay, Manong. Kahit anong pagkain, pwede na rin pare sa kanin, no? Kung sa bagay. Kahit nga anak ko, ginagawa yan. Siya, ito ng bayad ko, ho. Tamang-tama ito mamaya sa inuman. Ay, maraming salamat. Sa susunod na araw ulit, ha? Kung kaya mo na ng 3 pa. Sige po, Manong. Wala pong problema.
Noki. Ano? Kamusta naman yung paghahanap buhay mo? Nakakaya mo pa ba si nanay? Oo naman po, Chong. Wala naman ako hindi kayang gawin basta para kay Lola eh. Di ayos. Noki? Gusto mo bang kumita na mas malaki pa sa halaga ng mga bayawak mo? Meron bang mas malaki pang pagkakakitaan doon, Chong? Abay, meron. Hindi lang madali pero malaki naman yung kikitain. Mga 5,000 kada isa. 5,000 kada isa? Oo. Kapag nakarami ka sa iisang gabi, maraming 5,000 din yung matatanggap mo. Bah, laki pala dyan, Chong. Anong trabaho ba yan? Pasok mo naman ako, Chong, oh. Kailangan kasi talaga ng lola ko ng pera eh. Kung ganun, kukunin ko muna si Ina sa amin, ha? Tapos dadalhin ko dito. Tsaka saka na natin puntahan yung sinasabi ko. Sige po, Chong. Kaya ho ba minsan marami kang dinadalang kailangan namin dito kasi ganun po yung trabaho nyo? Oo. Kung tutuusin nga, kulang pa nga yun eh. Malaki kasi yung binabayaran ko sa pagpapagamot ni Ina. Umaasa talaga ako na babalik siya sa pagsasalita eh. Pero dahil mukhang malabo na nga ulit mangyari yon, hininto ko na. Basta, ang importante sa akin maayos na siya. At kahit boses niya lang yung nawala sa kanya, ayos na yun. Sa ngayon, pagdulungan na lang natin silang pareho. Sige, Chong. Basta, sasali po ako dyan, ha? Para po kay Lola. Sa pagkakataong yon hindi ko pa alam kung anong trabaho ba talaga yon. Pero tulad ng sabi niya, kinausap muna niya si Lola tungkol sa paglipat ni Ina. Saka niya sinundo ito sa kanila. Si Ina ay isang dalagita at mas matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. At sa tuwing kinakausap ko siya, titig na titig lang siya sa mga mata ko. Ngumingiti, umiiling, at tumatango lang. Yon ang minsang natatanggap kong tugon sa kanya. Dahil nandun na nga si Ina sa bahay at nangako siyang siya na ang bahala kay Lola. Sumama na rin ako sa tiyuhin ko at dinala niya ako sa malaking bahay. Pero mas dumiretso kami sa likod. Doon pala may lugar kung saan tila masyadong pribado. At may mga taong nagtitipon roon na sa unang tingin pa lang ay parang mga maaangas. At sa dulo ng mahabang lamesa, may isang bulletin board na nasa likuran lang ng babaeng may napakapulang labi. Ma'am Sanya, kasama ko na pala yung pamangkin ko. Noki, siya nga pala yung boss natin, si Ma'am Sanya. Magandang araw po, ma'am. Pasensya ka na kasi sa ngayon hindi pa maganda yung araw ko eh. Depende na lang sa magiging performance mo. Performance po ba? Oo, pahiyatot ka eh. Sigurado ka bang mapapasaya mo ko? Mapapasaya ho? Pasasayin ho kita? Oo, kaya mo ba? Titingnan lang natin yung abilidad mo kung gaano ka kagaling sa bagay na to. Handa ka na ba mamayang gabi? Chong, hindi mo naman sinabi na maghahanap pala ako dito eh. Hindi ko alam. Hindi naman ako marunong sa ganun eh. Ano? Naya kita dito kasi alam ko marunong ka. Ginawa mo na yun sa bayawak ka. Ginawa ko sa bayawak? Chong naman. Kahit ganito lang ako kapangit, wala naman akong ginagawang kakaiba sa bayawak, no? Ano? Ay, peste. Teka nga. Ano bang pagkakaintindi mo? Hindi ba't nangangaso ka ng bayawak at nakakailang ka minsan sa isang araw? Pangangaso pala. Hindi nyo naman sinabi, Chong eh. Akala ko eh. At saka iba yung pwersa ng bayawak kaysa sa pwersa ng tutugisin mo dito. At yung ibig sabihin ko magpapasaya sa akin, yung mga ulo ng mga hayop na dadalhin mo. Bawat ulo nun, 5,000. Yun naman pala. Kung ganun, sige. Kayang-kaya ko mangaso kahit ilan pa yan. Pero, bakit ulo lang? Hindi ko ba kasama yung katawan? Hindi. Dahil aswang yung tutugisin mo. At hindi naman hayop na pang-ulam. Teka ma'am, aswang ho? Oo. 5,000 bawat aswang na mapapatay mo. Ito yung mga nilalang na hindi natin kasama sa mundong to.
At ang dapat sa kanila pinapatay dahil kumakain sila ng tao. Mukha namang wala kang hinanakit sa mga katulad nila, di ba? Hindi katulad ng mga magiging makakasama mo rito. Halos lahat sila uhaw sa paghihigante kaya alam kong kaya nilang pumatay ng aswang eh. Eh ikaw ba? Sino sa pamilya mo yung kinain ng aswang? Dahil sa sinabi niya ay napatingin ako sa tiyuhin ko at napakunot ng noo. Dahil naman doon ay nagpaalam siya kay Ma'am Sanya na kausapin lang ako sandali. Saka naman niya ako inaya para dumistansya sa kanila. Nang dalawa na lang kami sa lugar na pinuntahan namin. Doon na siya nagpaliwanag ng mga dapat kong malaman. Chong, anong ibig sabihin niyo na halos lahat sa inyo gusto magiganti sa aswang? Kasi may mahal kayo sa buhay na kinain nila. Eh, pasensya ka na, Noki. Hindi ko yun nasabi sa iyo. Eh, ang totoo kasi niyan, yung Tiang Maricel mo, hindi siya namatay ng basta-basta lang. Kinuha siya ng aswang, at yung aswang na yon, gusto kong mapatay. Eh, pasensya ka na kung dinala kita sa ganito, ha? Nakikita ko kasing hirap ka na sa mga gastusin doon kay nanay eh. Eh, ito lang naman yung alam ko maituturo sa'yo kung saan kakikita na malaki. Eh, pero ayos lang kung atras ka. Naintindihan ko naman eh. Eh, medyo sugal po to, Chong. Pero kagaya nga na sabi ko, kung para po kay Lola, gagawin ko po yung lahat. Sa totoo nga lang po, kabado po talaga ako eh. Pero kung namatay si Tiang Maricel dahil sa mga nilalang na yon, ayoko na rin iwan ka sa pag-iinganti dito. Pinsan ko rin yung dinadala niya. At mukhang naiintindihan ko na rin kung bakit hindi nagsasalita si Ina. Oo. Eh dahil hindi normal na nilalang yun nakita niya. Eh kaya ako na rin hihinto yung pagpapagamot sa kanya sa ospital. Dahil alam kong hindi sila yung sagot sa paggaling na anak ko. At ako, aminin ko talaga, Noki. Kaya rin kita inaya kasi kailangan ko talaga ng tulong mo. Naku, Chong. Kaso mukhang walang tiwala sa akin yung amo mo eh. Ganun mo ba talaga siya? Huhusga ka agad kahit payat lang ho ako? Eh basta, pakitain na lang natin, ano? Eh pero ano, payag ka na ba? Eh tulad nga po na sabi ko, sasamahan kita sa pagiganti dito, Chong. Biglaan man ang desisyon ko. At kung mukhang hindi ko man ito pinag-iisipan ng maigi, buo pa rin sa loob kong sasamahan ko siya. At alam ko sa sarili kong mamatay man o mabuhay, wala akong dapat pagsisihan. Kaya pagkatapos naming mag-usap ay bumalik na kami sa mga kasamahan niya. At ang mga mata nila, halos lahat sa akin nakatingin. Ma'am Sanya, sasali na daw ho siya. At makakaasa ho kayo na magaling ito. At saka hindi rin ho madaling huliin yung bayawak. Siguraduhin mo lang, Butek, ha? Kailangan handa siya sa lahat ng mapagdadaanan niya dito. Dahil yung bayawak tatakbo yan palayo. Pero yung aswang babalikan ka. At dahil recruit mo yan, Butek, ikaw nang bahala sa kanya, ha? Eh sige ho, ma'am. Wala akong problema. At saka ito, sandata mo, payatot. Payatot naman to. Kala mo naman matambok yung likuran. Anong sinabi mo? Ako ho ba, ma'am? Naririnig ko, nagsasalita ka mag-isa eh. Naku, ma'am. Wala ho akong sinasabi, no? Talaga lang ha? Kung may sasabihin kang hindi maganda sa kapwa mo, huwag mong sasabihin yun na nakatalikod siya. Sabihin mo ng harapan. At tulad ko, sinasabi ko sa'yo, mukha kang mahina sa kapayatan mo eh. At higit sa lahat, tandaan mo ha, hindi ka gwapo. Shh! Eh, kunin mo na lang yung bigay niya. Huwag ka na magsalita. Unang pagkikita pa lang namin ng amo na yon, hindi ko na agad nagustuhan ang pakikisama niya. Pero dahil siya ang tinuturing na boss sa grupo na yon, mas pinili kong hindi siya patulan. Nagpakilala na lang noon ang mga kasamahan namin sa akin at nagsibigay rin ng payo para sa magiging trabaho. Isa na sa mga nakakausap ko ay ang tomboy na si Jaja. Pre, sinasabi ko sa'yo ha, maraming uri ng aswang dito. Pero sa lugar na to, mas marami yung abwak. Sila yung mga aswang na, yung mga babae nagiging malaking ibon. At yung mga lalaki naman sa ilalim ng lupa dumadaan.
Yun yung mga dapat mong ingatan ha. Kasi sa oras na mahata ka ng aswang sa ilalim ng lupa, naku, mahihirapan ka talagang lumaban. Kaya dapat alerto ka rin ha. Mukhang hindi nga madali. Pero nakikita ko kasing desidido yung tsuhin ko eh. Kasi nga may mas malalim siyang dahilan. Di ba nga, siya naman yung kadugo mo't hindi yung asawa niya. Pero kahit na, pinsan ko pa rin yung dinadala nun eh. Tsaka isa pa, yung panganay niyang anak. Nawalan ng kakayanan magsalita dahil sa trauma. Masakit yun para sa akin, no? Tsaka isa pa, kailangan ko ng pambili ng gamot para kay Lola. Tsaka yung mga pangangailangan niya. Kailangan ko kasing matustusan talaga yun eh. Basta, yun lang yung masasabi ko sa'yo. Sa trabahong to, lagi nasa hukay yung isa nating paa. Kaya kailangan bawat segundo talagang mag-iingat ka. Oo, sige. Maraming salamat sa paalala, Jaja ah. Pero huwag kang mag-alala. Kakayanin ko to. Siyempre, sisikapin ko pa rin mabuhay, no? Pagka-uwi naman sa bahay noon ay tiningnan ko pa ang itak na may kaluban pa. Hindi ko nakita ang nasa loob nito. Pero dahil nasa loob na nga ako ng kwarto, tiningnan ko ang laman ng kaluban at nagulat ako nang makitang bungi-bungi na itak yun. Anak mo, pinagluloko ba ako ng babaeng yun? Makakapatay ba ng aswang yung ganitong klase ng itak? Pambihira naman, oh. Oh, Ina, ikaw pala. Kakain na ba? Si Lola nandun na? O sige, pupunta na rin ako. Ikawawa namang batang yun. Paano kaya yun? Hindi siya makapagsalita? Hindi ba niya mapipilit yung lalamunan niya? Makalabas na nga lang. Oh, Nokia po. Nakaluto na itong si Ina. Kakain na tayo. O sige po, Lola. Ba, mukhang bango nito ah. Mukhang masarap. Masarap talaga siyang magluto, Apo. Pero nga pala, aalis ka ba mamaya? Anong trabaho ba yung nireto sa'yo ng tiyuhin mo? Trabaho lang po na. Ang ibig ko sabihin ayos lang naman po, Lola. Kayang-kaya naman ho. Mabuti naman kung ganon. Pero, Apo, sana naman wag mong paguri ng sarili mo, ha? Alam mo namang hindi mo kailangang gawin yun para sa akin. Lola, hayaan mo na lang ako. Tsaka ginagawa ko talaga to para sa inyo. Ay, nako. Magtrabaho ka rin para sa sarili mo. Huwag puro sa akin. Oo na nga po, Lola. Akin na nga po yung plato nyo. Lalagyan ko na po ng pagkain. Bah, gandang drawing nito ah. Sino kayo may gawa nito? Tsaka, ano to? Halimaw na bayawak? Tsaka may nakasulat na abwak ah. Di, ibig sabihin, abwak to? Anak na, saan nanggaling yung panang yun? Hoy! Kung sino ka man! Muntik na akong matamaan! Hoy! Sino ka? Pambihira naman oh! Kung sino ka man, ba't mo ba ako pinagtitripan? Hoy! Muntik na ako dun ah! Pagkatapos kasi ng isang pana ay meron na namang lumipad. Alam ko kung saan yun ang galing, pero hindi ko makita kung sino ang pumapana. Iniwasan ko lang yon at ilang beses akong tumalon at gumulong. May kinuha pang upuan para iharang yon, hanggang sa nasalo ko pa mismo ang isang palaso. Grabe ka naman! Tama na! Muntikan na ako sa mukha eh! Tama nga yung sabi ni Butika. Mabilis kang kumilos. Ayos yan, magaling. Ma'am Sanya?
Grabe naman ho kayo sa akin. Maliit lang talaga yung tingin nyo sa akin. Yung problema sa inyo hinuhusgahan nyo kaagad yung itsura ko eh. Kasi yung nakikita mo sa pisikal na anyo, iba yung kinakalabasan kapag sinubukan. Pero ma'am, paano kung hindi ako marunong umiwas sa pana, di ba? Oh, di patay ka. Oh, tapos, kapag namatay ako, Di ililibing ka. Ano bang ginagawa sa patay, di ba? buwisit, akala mo siguro ikaw lang marunong ha? Oh, eto po! Saluin mo! Oo. Relax ka lang. Mabilis ka palang mapikon, no? Delikado ka kapag ganyan. Seryoso, natatawa ka pa? May dahilan naman kung bakit ako napipikon kung gusto mo harutan pala, di tara! Oh, eto pa sa'yo! Oo, teka lang naman. Hindi mo kasi naiintindihan yung ginagawa ko eh. Sinusubukan lang kita kung talagang kaya mo ba. Kasi sa totoong laban, walang pangalawang buhay. Patay ka kung patay. Ganon? Paano kung hindi pala aktibo yung utak ko? Tapos lumagos sa katawan ko yung pana. Ibig sabihin lang no, nagkamali ka ng mundong pinasukan. Kaya ka nga nandito dahil may abilidad kasi ganyan, di ba? At saka gusto ko makita. At saka tama naman si Botek eh. May ibubuga ka nga. Utot nga lang. Aba, buwisit Basta talaga. mamayang gabi, umpisa na ng trabaho mo ha. Galingan mo na lang kung gusto mo magkaroon ng 5,000. Gagalingan ko gamit tong bungi-bungi na itak? Huwag kang mag-alala, lalaking payatot. Sa ngayon, naiinis ka sa sandatang yan. Pero sa susunod, maiintindihan mo kung bakit bungi-bungi yan. Umalis nga siya at ibinato ang pana sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos nun ay umalis din siya agad. Naiwan akong nakatitig lang sa pana na yon. Pero ang isip ko, nasa itak na sinasabi niya. Matulis nga ang dulo nun, pero ang talim ay bungi-bungi. Oh, Loki, ano nangyari sa'yo dito? Bakit ang daming palaso dito? Chong, pinagpapana ako ng boss nyo eh. Hayaan mo na. Baka sinusubukan ka lang. Sa tingin niya kasi hindi ko kaya ayos lang yon. Dahil buhay yung nakasalalay dito at naniniguro lang siya. Ayaw niya rin sumali ka kung wala ka abilidad. At sigurado naman ako na pinakita mo rin sa kanya yon. Loko nga po Akala ko pinuri ako kasi sabi niya may bubuga daw ako. Tapos utot lang daw pala. Ay nako, si bossing talaga. Pero Chong, siya ba talaga yung amo natin? Oo, Loki. Anak siya ng 2 mayamang mag-asawa na pinatay ng aswang noon. Bata pa sana nangyari yon. Mga nasa edad daw ng 12 nung siya'y maulila at saksihan niya yung ginawa ng abwak sa magulang niya. Pero Chong, di ko talaga akalain na totoo talaga itong mga aswang na to. Tsaka si Chang, isa rin pala sa biktima nila. Tsaka nga pala Chong, mamayang magdidilim daw, sasama ako sa pagtugis ng mga yon. Oo, napag-usapan na namin yon. Huwag ka maglala, kasama mo naman ako dun At ito paalala ko lang, huwag mong iisipin mga bayawak lang sila. Mga aswang yung mga yon. At tulad natin, gumagamit din sila ng utak. Tumango na lang ako bilang tugon sa kanya. Pagsapit naman ng dilim, nagsidatingan na ang ilan sa mga kasama namin. Wala doon ang kasama naming tomboy at narinig ko rin itong naitanong ng isa kung nasaan siya. Ang sagot naman ng isa, magsasariling dilihensya raw ito pero magkikita pa rin kami sa gubat. Oh, mga kasama,
Ayon kay Mang Estong, dito sa lugar na to may buntis na malapit ng mga anak. Pasyente niya ito kaya humihingi ng proteksyon sa atin. Sa paligid nito tayo yung magbabantay. Huwag niyo kalimutang magsuot ng panangga sa paa. Hindi na rin sigurado yung galaw ng lupa dito eh. Noki, eto, isuot mo. Chong, para saan po itong bakal sa paa? Para sabihin ko sa'yo, Payatot, hindi yan bakal pilak yan. Oh, edi pilak. Pinipiloso mo ba ako? Ayaw mo ba niyan? Huwag kang magsuot kung hindi ka komportable. Boss, ipapaliwanag ko na lang Huwag na, hayaan mo siyang magdesisyon para sa kanya. Halika na, kilos na tayo. Mag-ingat kayo sa panunugis Medyo malakas sila ngayon dahil may ilang araw na lang, bilog na ang buwan. Oo, sige. Tara na. Hindi ko sinuot yung pamproteksyon sa paa na sinasabi niya. Pero kinuha ko ito at inilagay sa bulsa. Sumakay agad kami sa maliit na truck papunta sa lugar na yon at huminto lang kami sa tagong parte nito at saka nagkanya-kanya ng rota. Ang barangay na yon maliit lang din pero may pagkaliblib. May mga ilaw lang na konti at sa mga oras na yon ng gabi, kokonti lang ang mga tao. Loki, tara doon. May nagiinuman. Alamin natin kung may aswang. Paano malalaman yon, Chong? Marunong ka tumingin? Oh, hindi ba naituro yun ni Ma'am Sanya? Ituturo ba dapat yun? Yung ginawa niya sa akin, pinana niya lang ako ng paulit-ulit Pero wala naman siya impormasyon na binigay. Pambihira naman alam mo, nagtataka rin ako kung bakit ganyan sa'yo yung amo natin Kaya nga po, Chong Unang kita pa lang niya sa akin, ang dami na kagad issue. Parang ayaw naman niya nakakasali ako dito pakitaan mo lang. At saka ako nga pala, ang pilak kanina kailangan mo isuot yan kasi may mga abwak. At sila'y sa paan nangahatak. Mainit para sa kanila yung pilak. Oo, Chong. Para sigurado, isusuot ko na lang muna. O siya, sige. Teka, Chong. Nawala na tayo sa tanong ko kanina Paano nga pala ulit malalaman kung aswang yung tao o hindi? Hindi matutukoy kung sino talaga. Pero ang langis na nasa atin, kapag kumuluyan, ibig sabihin may aswang na nasa malapit. Pero kung maraming tao sa paligid, mahirap tukuyin kung sino. Kaya ang pagkilala sa tao kung aswang ba ito o hindi nakasalalay sa langis. Kailangan marunong ka mangilates. Alam mo ang taong inosente at normal o may kakaibang kilos, di ba? Pero minsan, may mga aswang talaga na magaling magpanggap. Yun yung mahirap hulaan. Kasi habang ginagalingan mo sa pagkilates, mas ginagalingan nila sa pagpapanggap. Naku, hindi pala madali, Chong. Pero gusto ko matuto. Wala ko aasahan sa boss natin kung magbibigay siya ng paliwanag Kaya ikaw na lang po magturo sa akin. Walang problema sa akin yan. Paunti-unti makakabisado mo rin yung trabaho na to. Oh, tignan mo. Yung langis. Pero wag mong ipapahalata na may ganyan ka Ang ibang aswang kasi may kaalaman tungkol sa langis na ginagamit natin. O sige, Chong. Mauna na po ako dun Humakbang lang kami palapit ng konti sa mga taong nagkakantahan at nag-iinuman. Sandali ko silang pinagmamasdan at pasimple ring itinutok ang langis na yon sa parte kung saan matatamaan ang ilaw. Pero hindi naman ito kumukulo. Napatingin ako sa tiyuhin ko at umiling rin siya sa akin. Nako, wala dito. Lipat tayo sa iba. Chong, di ba isa yan sa palatandaan? Oo, pero sa lugar na ito, walang aswang. Kaya hanapin natin kung nasaan yun. O sige ho. Wala naman akong nakitang kakaiba sa mga tao. Pero hindi rin ako kumbinsido na walang masamang nilalang sa lugar na yon. Kinuhanan ko lang ng base ang mga alulong ng mga aso. At dahil sila nga ang nagbibigay ng babala sa paligid. At ang mga tao, tila parang wala lang. Hinanap ko mismo ang mga asong umaalulong. Tiningnan ko kung saan sila nakaharap. At mukhang nasa bandang likuran na parte ng lugar na yon ang tinutukoy nila.
Oh, Noki, saan ka pupunta? Eh dito banda umaalulong yung aso, Chong eh. Doon sila nakatingin. Eh teka, alam na yan ng mga aswang. At patibong yan sa'yo bilang baguhan. Huwag mong puntahan. Hindi lang isa ang makakaharap mo doon, kundi marami sila. Eh kung ganun, hindi na po ako tutuloy. Eh Chong, pasensya na po ah. Ang hirap talaga ang pagbaguhan dito. Halika, may naisip akong paraan. Nang sabihin niya ang paraan ay nagkaroon ako ng pag-asa. Sa totoo lang, pera talaga ang dahilan kung bakit gustong-gusto kong makapatay ng aswang noon. Kaya kahit delikado, nagawa ko pa rin makaramdam ng galak na makatagpo ng isa sa kanila. May pinuntahan kaming lugar na maraming tao. At para naman hindi kami mabiktima ng nasa lupa, umakyat kami sa puno. Oh, eto na. Umiinit na yung bote ng langis. Eh, meron nga dito. Oo nga, Chong. Umiinit din pala to, no? Ako, kaya ko to. Eh, madilim dito banda. Pero maririnig mo ang tunog ng lupa. Isa ito sa mga dapat mong sanayin sa sarili mo. Tunog po ng lupa? Eh, mukhang may narinig nga ako, Chong. Eh, alamin mo kung saan siya pupunta. Pero, Chong, may pagaspas po ng pakpak sa ibabaw. Meron? Eh, wala pa ako narinig ah. Chong, nandiyan na siya. Iuwit ako. Chong, nahulog ako, Chong. Noki! Aray ko. Teka, yung lupa. Papunta na sa akin. Noki! Halika ka agad dito. Umakit ka sa bato, bilis! Nako, yari. Dalawa ito. Lalaki at saka babae. Dahil nga mabilis ang tunog ng lupa papunta sa akin, wala na akong panahon para umakyat sa ibabaw ng bato. Mahirap buhatin ang katawan ko dahil sa pananakit nito. Kaya ang itak na lang ang agad kong kinuha at hinintay na lumabas mula sa lupa ang aswang na yon. Yung tiyuhin ko sa taas, abala rin sa isang aswang, pero ang atensyon niya ay nasa akin rin. Kaya kita. Sige, lapit ka lang. Hindi ka aswang. Bayawak ka lang. Hindi ka aswang. Noki! Lumabas siya siya! Bitawan mo ako! Ano nangyari? Yan! Ganyan! Huwag mo ako hawakan dahil mapapasok ka lang! Ito! Hawakan mo! Noki! Mag-ingat ka! Baka hilahin ka niya pababa! Natusok ko siya, Chong! Kaya ko to! Kaya mag-ingat dyan! Baka may pakpak at atakihin ka! Natusok ko ang aswang sa dibdib mismo at pilit ko pa rin itong dinidiin para mahirapan siya. Naririnig ko rin na parang umuusok ang talim ng itak ko sa laman niya. Yun nga lang, pumalag siya at naitulak niya ako. Muli siyang dumaan sa ilalim ng lupa at umikot-ikot sa kinaroroonan ko. Hoy! Walang yaka! Huwag ka na magtago! Kung talaga malakas ka, harapin mo ako! Tao lang ako! Chong! Loki! Naulog ako! Aray ko! Ang hapdi na kuko niya! Chong! May nasa ilalim ng lupa! Baka atake ka niya! Halika dito! Oo! Tulungan mo ko! Loki! Nasa pa ako siya! Ipapaon niya ako sa lupa! Chong! Kumapit ka lang sa akin! Huwag ka bibitaw! Yung may pakpak nasa likod mo! Opo, alam ko! Hayon! Natamaan mo siya! Nang matusok ko ang aswang na nasa ilalim ng lupa, hindi ko na pinunot ang itak ko roon. Agad kong kinuha ang kutsilyo ni Chongbutek at sinalubong ang aswang na may pakpak na aatake sa likuran ko. Mabilis rin kumilo si Chongbutek at diniin ang nakatusok na itak sa aswang. Dahil nakatusok rin ang kutsilyo ko sa aswang na may pakpak sa taas, hinawakan ko ang paa niya at hinila siya papunta sa lupa. Mabilis akong kumuha ng asin mula sa lagayan ko at sinaboy ko yun sa kanya. Napahiyop ito sa sakit at nanghina at dun ko nakuha ang pagkakataon para samantalahin ito.
Sa tingin mo, papayagan kita saktan ako? Heto pa sa'yo! Loki, tama na yan. Nasa dyan yung kahinaan yan. Nangihina na siya, Chong eh. Yung sa'yo dyan. Sunog na yung kamay niya sa pako. Nasa ilalim ng lupa yung kalahati ng katawan niya. Yung isa pa ako, ganun din. O sige ho, tulungan na po kita dyan, Chong. Tatapusin ko lang to. Saka ko lang binitawan ng aswang ng tuluyan na itong lumupaypay. At nang mawalan na ito ng ulirat, saka ko naramdaman ang hapdi sa bandang leeg ko. Nakalmot niya ako doon at dugong-dugo ito. Pero dahil nga patay ang dalawang aswang na nakaengkwentro namin, hindi ko maiwasang mapangiti sa isiping 10,000 lahat yon. Siyempre, napatay ko ang isa at kay Chong Butek naman ang isa, kaya tig 5,000 kami. Chong, tara. Tutulungan lang po kita dyan. Oo, sige. Baon na baon yung pa ako sa lupa. Tsaka may sugat ako sa paa. Aray. O sige po, Chong. Hukayin ko na lang. Oh, ba't ka natatawa? Ito kasi literal na kasabihan na nasa hukay pa isang paa. Oo nga, no? Sige na. Hukayin mo na yan nang makalis na ako dito. Sa kabila ng pinagdaanan namin, natatawa pa kami habang hinuhukay ko ang kabilang paa niya sa lupa. Dahil doon, nakaalis siya at siya na ang gumawa ng pagputol ng ulo ng aswang para dalhin ito kay mamsa niya. At pagbalik nga namin, 2 ulo ang nilapag ko sa sahig sa harapan niya. Ayan o, payatot baka mo? Ito yung nagagawa ng payatot, mamsa niya. Ang yabang mo ah. Sigurado naman akong hindi ikaw ang pumatay niyan eh. Magaling ka mag-obserba, di ba? Tignan mo nga, may mga lupa pa yung isang binti ni Chong tapos ako wala. Sa tingin mo, sino yung kikilos para matalo tong dalawang to? Mamsa niya, tama yung sinabi niya. Kung susumahin nga siya pa rin yung higit na nakasakit sa dalawang yan. Tapos ako, tinapos ko na lang yung abok na yan na nasa lupa na walang laban. Ang totoo niyan, niligtas niya talaga ako, ma'am. Talaga ba? Ibig sabihin, nakayanan mong harapin yung abok na may pakpak? At kahit natalo ng abok na nasa lupa yung tiyuhin mo, nagawa mo pa rin siyang tulungan? Nahulog ako nun. Tapos si abok na nasa lupa, una ko nakalaban. Tapos si Chong, nasa ibabaw ng puno at kalaban yung abok na may pakpak. Oh, paano nangyari nagkapalit kayo? Kasi nahulog din ako, ma'am Dahil inatake ako ng aswang na may pakpak. Pero yung abok na nasa lupa, may sugat na sa dibdib at gumagalaw pa rin sa ilalim ng lupa. Kaya nahatak niya yung paa ko. Tinulukan naman ako ni Noki. Ganun ba? Kaya siya yung nakapatay sa dalawang to? Hindi, ma'am. Tag-isa ho kami.
Halika nga dito. Akin na yan. Ako na yung gagamot. Sigurado, mamaya, hindi na mukhang namamagayan. Ako na lang. Maalam naman ako eh. Ay, nako. Sigurado ko hindi. Hindi naman ordinaryo yung gamot na to eh. Kaya alisin mo nga yung kamay mo. Tsaka iharap mo nga yan sa akin. Ay, sige na nga lang. Ayan oh. Uy, dahan-dahan lang kasi masakit. Aray! Sabi ng dahan-dahan lang eh. Ma'am! Huwag ka ngang maarte. Yung masakit, masakit talaga yon. Wala na tayong magagawa dyan. Grabe ka naman sa akin, ma'am. Huwag mo nang hahayaang madagdagan yung sugat na to ah. Hindi ka pwedeng manugis mamayang gabi. Kailangan gumaling muna yan bago ka ulit sumabak sa pangangaso. Ano? Bakit naman? Kailangan ko ng pera eh. Makinig ka nga sa akin. Isa sa patakaran ko dito, kung may sugat ka, lalo na kung malaki, hindi ka pwedeng humarap sa aswang. Para din yun sa kaligtasan ng manunugis. Kailangan bago ka humarap sa kanya, siguradong wala kang iniinda. O siya, kung ganun, uwi na lang ako. Anong uuwi? Hindi. Maiwan ka dito dahil may gagawin tayo. May gagawin tayo. Aray! Ma'am! Alam kong masakit talaga pero baka naman pwedeng magdahan-dahan kayo. Pwes, wala kang magagawa kung ayaw kong magdahan-dahan. Ang hirap mo naman kausap, ma'am. Aray! May galit ka ba sa akin, ma'am? Nang sabihin ko yon ay napahinto siya at napatingin kami sa isa't isa. Hindi ako marunong magbasa ng sinasabi ng mga mata kaya hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga titig na yon. Una, seryoso, parang galit. Pero maya-maya ay ngumiti at sinabing wala naman daw siyang galit. Pero naiinis siya dahil cute ako. Dahil doon, hindi ko mapigilan na mapakamot ng ulo. Tiniis ko lang ang panggagamot niyang masyadong balahura hanggang sa matapos na nga ito. Oh, yan. Ayos na yung sugat mo ha. 3 oras lang, huhupa na yung pamamaga niyan. At sa susunod na 3 oras ulit, magsisimula na yung maghilom. Alika nga dito, sabihan mo na lang ako pagkain ng mangga. Gamot pala yung mangga? Oo, ito yung gamot na alam kong hindi pa alam ng iba. Kaya kumain ka na dyan. Sigurado ako mapapabilis yung paggaling mo. Ganon? Ay, naku. Sabihin mo lang, hindi mo naubos. Jaja, ano yung nasa bulletin board? Bakit may mga yarn na pulis sa mga litrato? Tsaka sino yung mga nasa litrato? Yung mga yan. Yun yung mga matataas na aswang na target ng grupo natin.
Mga delikado kalaban yung mga yan. At yan yung mga target natin? Oo sila. At isa sa kanila yung pinuno. At yung pinuno, alam naman nating sila yung may pakana ng lahat, di ba? Siya yung higit na may kasalanan sa mga taong nawala ng pamilya dahil sa aswang na yan. Itong mga pinapatay natin, mga mahihina pa lang yan at mga kulang sa utakan. Pero itong mga malalakas na aswang, kahit yung langis mo kaya niyang linlangin. Pero yung mga taong yan, hinala ko lang na isa sa kanila yung pinuno. Pero hindi talaga ako sigurado kung aswang silang lahat. Kinokonekta ko lang talaga yung mga nangyayari. Paano pala natin malalaman kung aswang sila? Basta, gagawa na lang natin ang paraan. Pero itong sanggol na to, sino yan? Yan yung sanggol na tinatawag nilang pag-asa. Hindi ko lang alam kung anong gagawin sa kanya, kung iaalay ba o ihahalili. Basta yung sanggol na yan, kakaiba yan. Kakaiba? Paano kakaiba? Sa ngayon, hindi ko pa matukoy kung bakit siya kakaiba eh. Ang alam ko lang, minarkahan siya, tinakas, para masira yung sinasabi nilang propesiya. At yung propesiya na yun, ma'am, pwedeng mabali. Sinabi mo pa, Jaja. Di hindi yan propesiya, kundi plano lang talaga nila yan. Bahala sila. Pero sa ngayon, tulungan niyo muna akong mag-ayos ng lahat ng yan. Ano ba itong mga to? Teka, anak ng mga ulo ng aswang? Kakaiba, no? Oh, ang bihira. Anong gagawin dyan? Ibebenta. Malaking halaga yan eh. Oh, yung bumibili. Anong ginagawa nila sa ulo? Ginagawa nilang souvenir, tapos binibenta sa ibang bansa. At saka binibili rin to ng mga mayayaman. Yung mga mahihilig sa mga nakakatakot na rebulto. Bah, mabuti hindi nabubulok. Syempre may ginagamit sila para hindi mangyari yun. At saka hindi kasi biro makakuha ng ulo ng aswang. Kaya malaki talaga yung halaga niyan kapag naibenta. Kakaibang negosyo nga naman oh. At saka illegal yan. Ang may permit lang yung kumpanya na nagbebenta ng souvenir. Pero tayo, tsaka yung mga gumagawa ng souvenir, illegal talaga to. Kaya pala mahal kapag naging souvenir na. Oo, maniwala ka man o hindi. Minsan, nagkakahalaga ng 100,000 mahigit ang isang ulo na may disenyo na eh. At sa totoo lang, lugi tayong manunugis kahit na para sa atin malaki na yung 5,000. Limpak-limpak na salapi yung nakukuha ng mga taga-ibang lugar dyan eh. Pero boss, karamihan kasi sa atin, naghihiganti lang eh. Kaya yun, kinagat na lang yung 5,000. Pero kung makakapatay ka naman ng malakas na aswang, mas mataas yung makukuha mo, di ba? 100,000 yung makukuha mo kapag napatay mo yung pinuno nila. 80,000 yung aswang ng pinuno o di kaya yung kapatid niya. At 50,000 dun sa susunod pang malakas dun. Dahil di ba mas mahirap silang patayin? Lalo na kung mayaman rin at may tao silang magpapagalaw sa kanila. O siya, sige na. Tama na yan, tulungan niyo na ako dito. Ma'am Sanya, magkano yung halaga ng isang box na 7 ulo yung laman? Yung 7? Bale, 40. 7? 40,000? Oo, 5,000 yung tubo. Pero sa pagkakataong to, magdedemand ako ng 50. Para naman 6,000 na kada ulo ng aswang yung mapapatay nyo. Oo nga naman. Lugi tayo kung 100,000 kada ulo kapag souvenir tapos tayo nagpakahirap manghuli ng aswang 5,000 lang. Pero kasi kung talagang magaling ka, di ba kapag nakapatay ka ng 3 aswang, 5,000 kada ulo? Bukod dun, may bonus ka pang 2,000, di ba? Tumaas na naman ang sulok ng labi ko nang marinig yon. Kaya naglalaro na naman sa isip ko na papatay ako ng 3 aswang para makuha ang bonus na yon. Hindi ko alam kung kaya ko yon, pero kakayanin ko. Nang matapos naming ipake ang lahat, nagtawag na siya ng buyer. Pagpataka
Pagsalpak naman ng 9:00 ng gabi, may dumating na malaking truck sa bahay na yon at kinuha nga ang mga kahon. Saka naman siya binayaran ng buyer na yon. Oh, solve na yung problema natin. Tara, bar tayo. Ha? Oh, mahaba pa yung gabi, di ba? Pwede pa tayong gumala. Tara, halika na. Tayong tatlo ni na Jaja. Liblib ang lugar na yon pero mas malapit ang bahay niya sa mga resto bar sa bayan. Tulad nga ng sabi niya, 3 kaming pumasok doon. Pero maraming nagsasayawan, hindi nga lang mga babae. Oh, anong ginagawa natin dito? Anong lugar to? Oh, hindi lang naman lalaki yung may karapatang magsaya sa ganitong klaseng lugar, di ba? Dapat babae rin. Tsaka kasi may katransaksyon siya dito. Umupo lang muna kayo dyan ha. Kakausapin ko lang yung floor manager. Tara dito, Noki. Kukuha kasi yan ng VIP room eh. Para doon sa lalaking kukunin niya. Ano? Kukuha siya ng lalaki? Tapos, anong gagawin nila? Eh sa tingin mo, ano ba ginagawa ng guest at saka entertainer sa VIP room? Pampihira. Bang klase no? Tsaka may panahon pa talaga siya magsayang ng pera dito. Oh, Noki, ang tahimik mo ah. Kinabahan siguro kanina ma'am, dun sa yung inaasahan niya kasing mangyayari dun sa VIP room. Ay naku, ano ka ba? Tao ko rin yun. At katulad nyo, manunugis rin siya. Kaya ikaw, Noki, magpaganda ka ng katawan mo ha. Kasi may bar akong pagpapasukan sa'yo. Ano? Papasok ako sa ganung bar? Naku, ayoko. Mga ngaso na lang ako sa gubat. Yung taong yon kaya siya pumasok sa bar. Dahil may gusto siyang patayin na aswang na may mataas na rango. Kasama sa trabahong to yung hirap. Pero depende sa performance mo. At isa pa, sa ganung lugar, may hinahanap doon na requirements. Una na doon yung kagwapuhan. Eh wala ka naman nun, di ba? Grabe ka naman, ma'am. Gwapo naman to si Noki, ah. Marunong ka ba talagang tumingin, Jaja? Kahit naman anong kasarian, ma'am, pare-pareho lang naman tayong may mata, ah. Pero hindi lahat ng mata pare-pareho ng taste, no? Katulad ko, iba yung taste ko pag gwapo yung pag-uusapan. O sige nga, ikaw, Jaja. Paliwanag mo nga kung bakit para sa'yo gwapo yung si Noki. Nako, wag na nga, Jaja. Tsaka ikaw, ma'am, ang hilig mo talaga maglagay ng tao mo sa alanganin na sitwasyon, no? Pero kung gusto mo maging target rin ako ng mataas na aswang, susubok ako na ibang paraan. Basta ayoko sumayo sa ganun, no? Puro kaliwain pa ako, eh. Tsaka yung ginagawa ng lalaki kanina sa entablado, hindi naman yun sayaw ng panlalaki, eh. Sayaw yun ng, alam niyo na. Eh, basta para sa akin, babae lang yung gumigiling. Halata talagang walang experience tong si Noki, eh. Eh, Aber, kung hindi sa bar, ano namang paraan yung gagawin mo? Sigurado naman kasi sa pagpatuloy ng takbo ng trabahong to, makakahanap din ako ng paraan para makalapit sa mga tao nakapaskil sa bulletin board mo. O baka nga mamaya mahanap ko pa pati yung sanggol na yun, eh. Hindi na yung sanggol ngayon, no? Malaki na yun ngayon. Mga ilang taon na? Malay ko. Eh, teka nga. Paano ba nakuha yung impormasyon tungkol dun sa sanggol na yun? Dahil marami akong kilalang kalaban din ng mga aswang. At yung grupo natin, hindi lang to basta grupo, no? May mga koneksyon to. At yung tungkol dun sa sanggol na yon,
Nakuha ko sa iba na atatring makagante at may matataas na kaalaman tungkol sa mga aswang. Hindi ko alam kung kailan nakuha ang litrato ng sanggol na yon. Pero halatang luma na rin at hindi rin matukoy kung ilang taon na yon at kailan ito kailangan. Sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung paano uumpisahan. Basta nagpatuloy lang ako sa pagtatrabaho. May gabi na nakakakuha ako. May gabi rin naman na wala. Basta nag-iingat lang akong masugatan. 10,000 sa 2 gabi ah. Ayos to, Chong. Basta, itago mo lang yung ibang pera. Kailangan mo yan kapag natapos na itong mga ginagawa natin. Alam mo naman na hindi ito panghabang buhay, di ba? Oo nga po, Chong. Kasi yung target, ubusin silang lahat. Kaya nga habang trabaho pa rin natin to, magtabi-tabi lang tayo. Oo nga pala, masaya ako na nakapatay ka ng aswang na hindi masyado nasusugatan. Ang hirap naman kasi, Chong, kapag may sugat ka eh. Hindi ka talaga papayagan magtrabaho. Maigi na rin yun para siguradong ligtas ka. Chong, kayo, kamusta po? Hindi kasi tayo nagkakasama nitong huling panunugis natin eh. Si Jaja po yung katandem ko. Maayos naman kami kagabi. Napatay ko yung isa. At mukhang bagong yanggaw lang yon. Oo nga pala, Chong. Kapag yanggaw ho ba, papatayin din sila? Noon pinapatay. Pero sa ngayon, hinuhuli para agapan. Pero kung aswang na talaga siya at nananakit, kailangan na talaga siyang patayin. Nakakaawa rin naman kasi kung ang aswang ay kayang maging mabuting nilalang. Bakit naman sila papatayin, hindi ba? May mga tao kasing nayanggaw na talagang ayaw nila, pero hirap kontrolin ang sarili. Sila ang mas nangangailangan ng tulong. Isang araw naman noon, dahil nasa bahay si Chong Butek at nagpapahinga, inaya ko si Ina na pumunta ng bayan para pagbigyan siya sa mga gusto niyang bilhin. Alam kong meron na siya mula sa ama niya, pero mas gusto kong gawin yon bilang pinsan niya. Kahit magsalita akong mag-isa, ayos lang yon. Namili kami ng mga damit niya at nakarating kami sa bilihan ng mga pabango. Ni isang lalaki na lumapit sa nagtitinda at nagtanong ng pabango na sa palagay ko ay wala sa display dahil nakita kong binigay yun ng tindera. Binuksan niya ang isang kahon at inispreyan ng pabango ang loob nito. Nang masiguro niya ang dapat masiguro, kinuha niya ang isang kahon na ganon saka umalis. Dahil doon ininais ko ring bumili, pero sabi ng nagbebenta ubos na raw. Yun nga lang, naiwan ang maliit na kahon na inispreyan ng mama kanina at kinuha ko ito at sinilip. Nako, kay Sir to ha. Naiwan niya yata. Ibabalik ko lang ha. Ina, tara, habulin natin yun. Oy, Noki! Mama, anong ginagawa mo dito? Gumagala. Ikaw? Mama, mamaya na tayo mag-usap. Naiwan kasi ito ng may-ari eh. Habulin ko lang. Mabilis ko ngang hinila si Ina palayo sa harapan ng amo ko at hinabol ang lalaki. Naabutan namin siya sa escalator at agad kong iniabot ang kahon. Sir! Sandali lang, sir! Alam ko pong sa inyo to. Naiwan niyo po kasi. Naku, naiwan ko pala. Maraming salamat ha. Ano yung kasama mo? Oo po. Pinsan ko. Si Ina tapos ako naman po si Noki. Ako naman si Julian. Malaki na pala ang pinsan mo. Oh? Kasi, alam kong nagmula siya sa pagkabata. Siya, mauna na pala ako ha. Alam kong babalik pa kayo sa taas, hindi ba? Oo. Pambihira. Lahat naman dumaan sa pagkabata. Ay, nako. Tara na, Ina. Balik na tayo doon. May napili ka na bang gusto mo? Meron na? Halika na. Bilhin na natin yun.
Narinig mo siya nagkaboses? Humagikik siya? Oo, Chong. Nagkaboses siya pero nung magsalita siya, hindi niya na magawa eh. Pero siyempre, kahit pa paano, di ba? Meron na. Ibig sabihin may pag-asa, Chong. Mabuti kung ganon. Ibig sabihin, ibibigay ko na lang yung bagay na gusto niya. At kapag masaya pala siya, nagkakaboses siya, ano? Opo, Chong. Para mawala na rin yung trauma niya. O nga pala, Chong. May tanong lang ako. Nung nakilala niyo po ba si Chang Maricel, gaano ho ba katagal siya nahiwalay nung sa unang boyfriend bago ho kayo? Oh, ba't mo naman naitanong yan? Hindi pa naman maganda ikwento yung parte na yan. Pasensya na, Chong ha. Curious lang ako eh. Noki, ang totoo niyan, may nasaktan kaming kasintahan niya dati. Nabuntis ko siya habang sila pa. Oh, grabe naman ho kayo, Chong. Sabi ko na nga ba eh. Magiging masama na naman yung tingin mo sa akin kapag nalaman mo yon. Hindi naman po sa ganun, Chong. Pero si Ina ho, anak niyo ba talaga yan? Oo naman. At bakit mo naman naisipang itanong yan? Nakapagtataka ka naman. Masyado kasi maganda siya kumpara sa inyo, Chong. Abay, lokong bata ka. Yan yung masamang impluensya na nakukuha mo kay Ma'am Sanya. Ganyan din siya manlait eh. Harap-harapan. Ito naman si Chong, binibiro lang eh. Pero sa pamilya kasi natin, wala tayong lahi na hindi nakakapagsalita, di ba? Malay natin. Hindi mo pala siya anak tapos yung kalagayan na nakuha niya, dun pala sa tunay na ama niya. Sus! Anak ko si Ina, no? Panganay ko siya. At wala sa ibang tatay, kundi ako lang. Yung matanda masasagasaan! Nay! Nay, taga! Aray! Aray ko! Oh, ayos ka lang. Teka. Naku, bakit parang kilala kita? Sir? Teka, mukhang nasaktan yata kita. Halika, tulungan na kita. Yung matanda ho, ayos lang po ba siya? Yung matanda? Wala namang matanda. Oh? Nakita ko siya kanina. Sir, may tumatawid. Hala, teka, nasaan na yun? Abay, ikaw lang nakita kong tumakbo bigla. Pero wala namang matanda. Halika na, dadalhin na kita sa ospital ha. Wag na ho. Tatayo na lang ho ako. Maraming salamat po ah. Nagmamadali po kasi ako eh. Kailangan hindi po masayang yung araw ko ngayon. Bakit? Teka, hawak ka na maigi ha. Ay nako, sigurado ka ba hindi ka talaga nasaktan na sobra? Ayos lang ho ako. Teka, yung envelope ko pala. Eto, sandali lang ha. Itatabi ko lang yung sasakyan. Di kaya sumama ka na sa akin dito sa loob ha? Ano, gusto mo yon? Hindi ko siya tinanggihan na sumama sa kanya. Pero bago ko ginawa yon, muli kong hinanap ang matanda. Wala na talaga. Ibig sabihin, hindi tao ang matandang yon. Tila nilinlang lang ako, kaya nagpanggap lang akong nagtataka pa rin. Ba't kaya nawala yung matandang yun? May nakita talaga akong matanda kanina, sir eh. Baka na malikmata ka lang. O di kaya na-stress ka. Minsan kasi ang stress, madalas mapaglaro ang isipan eh. Akala natin may nakikita tayo pero wala pala talaga.
Ganun ho pala yun. May kilala kasi akong ganyan. Bukod sa may nakikita siyang hindi natin nakikita, makakalimutin rin. Kasi nga, sobrang stress ang tao. Oo nga pala. Ano yung dala mo? Okay lang ba na dalhin kita sa restaurant at ayain kumain, ha? Naku, nakakahiya naman po. Tsaka ito pong dala ko, papeles po kasi ito na naghahanap po ako ng trabaho. Biodata tsaka birth certificate po. Ay, nako. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Hindi ka madaling makapasok lalo na kung biodata lang ang meron ka. Pero kung gusto mo, bibigyan kita ng trabaho. Anong trabaho ba yung kaya mong gawin, ha? Naku, kahit ano po. Basta matino tsaka wala po mga agrabyado. Kung gano'n huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng maganda. Kailan mo gusto magsimula? Talaga po, sir? Sige ho. Kahit anong oras po na gusto nyo. Pwede po ako kahit ngayon Sige. Magsimula ka ngayon. Kanang kamay ko. Talaga ho, sir? Bayo naman. Alam kong kailangan mo ng trabaho kaya sige na. Magtrabaho ka mula ngayon, ha? Pero bago yun, kumain na muna tayo. Dinala niya nga ako sa mamahaling restaurant. Napansin kong maraming mga may lahi na kumakain roon. Pero ang mga pagkain, puro hilaw at ang iba ay half-cook. Sa ganun pa lang napansin ko na ang kakaiba. At dahil simula na ang trabaho ko sa taong yon, sinikap kong makakuha ng litrato. Nagtagumpay nga ako at tinago ko muna yon. Dahil nakapasok na ako, limitado na ang mga kilos ko. Hindi pa kasi alam ni Chong at ni Ma'am Sanya ang ginagawa ko. Mas maigi nang hindi muna ako magpakita sa kanila. 1 linggo makalipas na wala akong paramdam sa kanila. Pagkalabas ko ng sasakyan dahil nauna na ang amo ko at ako ay paakyat pa lang ng gusaling pinuntahan namin, biglang may pumalo sa ulo ko. Naiwan ko ang dala kong kailangan ni Sir Julian. Aray ko. Teka. Teka. Hoy! Anong ginagawa nyo? Pakawalan nyo ako dito! Angas mo rin, no? Ano bang ginagawa mo? 1 linggo kang hindi nanugis, ha? Ano, nagtatrabaho ka na para sa iba? Grabe kayo. Gusto nyo lang pala makipag-usap sa ganitong paraan pa? Dahil nga ayoko sirain yung style mo, kung ano man yun. Sino ba yung amo mo? Mukha kang disente sa shop mo, ha? Tsaka in fairness, gwapo ka dyan. Sinasabi mo bang damit lang yung kulang sa akin para maging gwapo ako sa paningin mo? Tsaka, hindi ba pwedeng pakawalan mo muna ako dito? Hindi kita papakawalan hanggat hindi ka nagpapaliwanag. Ano ba problema, ha, Noki? Ay, nako. Hindi naman kailangan nakagapos ako para kausapin mo ako, di ba? Sa tingin mo tatakas ako? Tsaka kapag nalaman niyo tong ginawa ko, magpapasalamat ka sa akin Kasi gusto rin kita makausap tungkol sa nalaman ko sige lang, bugbugin niyo ako mamaya tapos itapon. Para magmukhang na salvage ako na pumalag lang. Hindi talaga ako magbibigay ng impormasyon dito hanggat hindi mo ako kakalagan. Ay, o sige na, kalagan nyo na yan. Yan! Tsaka, pengi akong tubig. Kanina pa ako nauuhaw At saka bigyan nyo ng tubig yan, ha? Baka lalong mamayat Yun! Sa wakas nakalaya din. Salamat Oh, ano, okay ka na? Okay na ako. O sige ngayon, magpaliwanag ka. Teka, kukunin ko lang yung wallet ko. Eto, tignan mo. Ano yan? Hindi ko alam kung kilala yan ni Chong Butik Pero nung una ko makita yan, bumili yan ng 1 kahon na pabango. Pero wala sa display dun sa pinagbilihan. Pero bago niya binili yun, parang inispray niya muna yung nasa loob ng maliit na box Oh, tapos? Inaiwan niya yung box. Tapos, tinignan ko yung laman. Alam mo ba kung ano yung nasa loob? Langis na kumukulo kapag may aswang. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Di ba? Sabi mo, ito yung mga malalakas na aswang, di ba? Na kayang gawing walang bisa yung kakainan ng langis. Ibig sabihin mo ba, yung panangga nila yung pabango? Mismo. Kung ganon, gusto ko makakuha ng ganyan pabango.
Oo, sige. Gagawa ko ng paraan para makapagbigay na isa sa'yo. Sa ngayon, kailangan ko manatili sa tabi niya bilang kanang kamay. Tsaka, oo nga pala, tungkol sa bata. Paano kung lumaki yung batang yun sa mabuting paraan? Mabuti rin naman siya, di ba? Anong gagawin natin sa kanya? Di ililigtas. Kaya nga dapat maunahan rin natin sila tuntunin yung kinaroroonan ng sanggol na yon. Oo, sige. Tsaka may sasabihin ako sa'yo. Pero ayoko masaktan yung babaeng pinaghihinalaan ko kaya ipagkakatiwala ko sa ito ha. O sige, dahil nagugustuhan ko din naman yung trip mo eh. Sige, ako bahala dyan sa sasabihin mo. Kung okay lang, pakitanong naman yung tiyuhin ko kung kakilala niya yung lalaki. Kasi may duda ako na hindi niya tunay na anak si Ina eh. At baka yung lalaking yan yung tunay na ama ni Ina. Di pa ako sigurado kung siya talaga yung pinuno pero aalamin ko yan. Kailangan ko lang ng kumpirmasyon kung ang taong yan, yun yung dating kasintahan ng asawa ng tiyuhin ko. Kapag oo, malaki yung tsansa na si Ina yung bata nga sa bulletin board mo. Babae yun, diba? Kasi pambabaeng damit eh. O sige, ganito na lang. Maghahanap ako ng taong pwede mong pagbigyan ng impormasyon. Ako na bahala sa tiyuhin mo ha. Pero saan na nga hindi ito yung pinsan mo? Pero paano mo nga pala nasabi na yung pinsan mo yun? Paano mo naman naisip na may koneksyon yung taong yun sa namayapa mong tiyahin? Kasi, nakita ko yung taong yun. Pinon na si Ina na dalaga na siya. Hindi ba katakataka yun? Sa bagay, oo nga naman. Basta, aasahan kita rito ha. Mag-ingat ka sa poder ng taong yon. At saka, kung ganun pala, malaki yung posibilidad na hindi ako yung batang yon. Ba't mo naman naisip na ikaw yun? Dahil tinakas ako nung pinatay nila yung magulang ko. Hinabol ako nung bata ako. Tapos, kung saan lang ako itinago. Ha? Naku, nakakalito ka na. Ibig sabihin, isa sa inyo ni Ina, siya yung tinakdang sanggol? Mismo. Kaya buong buhay ko rin akong nagtatago eh. Kaya meron akong grupo na kagaya nito. Dahil bukod nga sa naghihiganti ako, mukhang kailangan ko rin ng proteksyon. Yun yung rason kung bakit ako pumapalag. Dahil doon ay naguluhan ako. Nadagdagan ang hinala ko tungkol sa sanggol. At tulad nga ng napag-usapan, kinakailangan akong bugbugin at nagplano kung anong rason ang kailangan kong ibigay sa amo ko. At yun nga ang marami akong utang at wala akong maibayad. Yun ang bugbog. Hindi kilalang tao na binayaran ni Ma'am Sanya. Tinapon pa nga ako noon sa ilalim ng tulay na nasa loob ng sako at agad na inireport. Kaya nakuha ako agad noon. Pero syempre ang hirap ko noon sa ilalim ng tubig. Matindi rin at literal nawalan pa ako ng malay. Nang magising na ako, mukhang nasa maayos naman akong sitwasyon. Oh, gising ka na pala. Aray. Sir, ano nangyari? Ay, may kumuha sa'yo ayon sa mga nakakita. At may nag-report na may mga taong itinapon sa ilalim ng tulay. Kaya naagapan ka kagad. At nalaman ko na ikaw rin pala yun. Mabuti na lang dahil ligtas ka. At kakausapin ka ng mga kapulisan mamaya ha, tungkol dito. Pulis? Oo pero magpahinga ka na muna. Bawawi ka muna ng lakas ha. Pero may tanong lang sana ako ngayon meron ka bang kaaway ha? Sinisingil kasi ako sa utang na hindi ko alam kung paano naging utang yun. Hindi ko naman sila nakilala kasi tinatanong ako nang nakapiring yung mata ko Kung gano'n, naliibig sabihin, wala kang maibigay na detalye tungkol sa mga taong yon. Naririnig ko lang yung mga boses nila. Pero kahit isa sa kanila, wala akong nakita. Hayaan mo na. Ako nang bahala para mahuli sila. Ako na ang gagawa ng paraan. Maraming salamat, sir ha. Walang nga naman. Magpahinga ka na muna dyan ha.
Ron, dito ka muna sa malaking bahay na magpahinga ha. Hindi mo kailangan magtrabaho. Na ganyan yung kalagayan mo. Eh sabi ng doktor, pahinga lang ang kailangan mo. At ibibigay natin yan sa katawan mo ha. Maraming salamat po, sir. Pero ano yung balita sa radyo kanina, sir? Ang brutal naman nun. Wala na raw laman loob tapos 3 katawan yun. Ay, naku, mukhang adik ang gumawa kaya ganun kalala eh. Pero dahil buhay iyon ng ibang tao, wala na tayo doon. Kung sa bagay, tama ho kayo. Nakakawindang talaga pakinggan, no? Mukhang hindi po kasi normal yung pagkamatay. Siguro malaki ang galit ng taong pumatay sa kanila. Baka malaki ang kasalanang nagawa nila sa taong yon. Nako, siguro nga ho. 3 araw pa nga ang itinagal ko sa pagpapahinga bago ako bumalik bilang kanang kamay niya. Sa pagkakataong yon, may mga negosyo naman siyang pinakita sa akin. Yun nga ay ang imbakan ng karne na i-deliver sa ibang palengke. Pinaliwanag niya sa akin kung ano ang kalakaran doon. Pero pansin ko sa mga tao na naroon. Titingin sa akin tapos magbubulong-bulungan. Huwag mo na silang pansinin. Ikanya lang talaga yung mga yan. Ganun ho ba? Ayos lang ho. Naintindihan ko naman yung kuryosidad na meron sila. Mabuti naman. O sali ka na. May pupuntahan pa tayo. O sige ho, sir. Sumunod lang ako sa kanya nang palabas na kami. May dumating na manatrak na nang buksan ito. May lumabas na makapal na usok. At may nilabas na mahahabang hugis na nakahiga na pinagtutulungang buhatin ng mga tao. Parang hugis tao rin yon na natatakpan lang ng puting kumot. Sir, ano yung natatakpan ng puting tela na yan? Ha? Karne rin yan. Nakati na yan eh. Hihimayin na lang. Baboy? Oo, baboy. Tara. Ipapakita ko sa iyo ang isa ko pang negosyo. Yung mas malaki sa lahat. Sige ho. At doon naman, dinala niya ako sa napakalaking baboyan. Maraming ang baboy roon, pero curious na ako sa isang gusali roon na tila pribado. At minsan pa ay nakakarinig ako ng parang sigaw. Pero paminsan-minsan lang ito dumadaan sa pandinig ko. Pero kahit na ganon, may hinala na ako kung anong meron doon, lalo na sa mga empleyadong naroon. Kahit saan ako lumingon, may mga nahuhuli akong nakatingin sa akin. Siguro dahil mga aswang nga sila at amoy na amoy nila ako bilang tao. Matapos kong makita ang lahat ng yon, gumawa ako ng paraan para makausap si Ma'am Sanya. Sakto namang may batang nagtitinda ng kakanin at bumili ako. Pero ang batang yon, hindi basta-bastang nagtitinda lang. Inupahan niya yung batang yon para makapaghatid at makakuha ng mensahe sa aming dalawa. Habang namimili ako ng kakanin, pasimple ko pang binigay ang sulat sa loob ng lagayan niya. At naintindihan na agad yun ng bata. Nang maipalagay ko na yun doon, bumalik agad ako sa sasakyan. Boss, gusto mo? Mahilig ka pala sa kakanin ah. Depende ho sa lasa, boss. Masarap talaga yung kakanin ng batang yun eh. Tsaka, mas okay na rin yung nakakatulong, di ba? Kung sa bagay. Siya, umuwi na tayo. Baka kailangan mo na magpahinga eh. Nang makauwi naman kami ay hinintay kong magpahinga siya. Sa pagkakataong yon, marami na akong alam. May mga lugar na akong alam tungkol sa kanya, kaya pwede na akong pumuslit. At nang mapansin kong nagpahinga na siya, agad akong umalis at nakipagkita na ako kay Ma'am Sanya. Oh, ano Noki? Kamusta? Siya talaga yung boss. Sigurado ako siya rin yung pinuno. May mga lugar siyang pinagdalaan sa akin. Pinakita niya sa akin yun at pinakilala bilang negosyo. Pero lahat ng yun mga kahina-hinala eh.
Sa bandang babuyan, may isang gusali doon na hindi namin pinasok. Pero may kakaiba ako naririnig doon. Sa palagay ko, maraming bihag doon na tao. At sigurado ako, gagawin nilang pagkain yun. Kung ganun, lusubin na natin yung lugar na yon. Kailangan lang natin ng karagdagang kasama kaya sasabihan ko na rin yung lahat ng koneksyon. Oo, pero kailangan natin mag-ingat kasi napakaraming aswang eh. Maraming salamat talaga, Noki Malaking tulong tong ginawa mo. Sabi ko naman sa iyo eh, marami akong paraan, di ba? Huwag kang magpapakampante dahil baka patibong lang yan. Naisip ko na rin yan eh. Kagaya nung 3 taon na inutusan mo para itapon ako. Hindi ako nagbigay ng impormasyon sa kanila pero namatay pa rin sila eh. Dahil nga kasi malakas yung pangamoy niya. Ikaw, hindi niya naamoy sa akin? Siguro hindi, dahil may ginagamit ako eh. Alam ko kasing matutuntun niya ako sa ganong paraan. Kaya gumamit na ako ng pangontra dahil doon. Ah, mabuti naman. Tsaka nga pala, yung tungkol kay Ina, minabalitaan ka na ba? Oo, at napatunayan ko na mag-ama nga sila. Kaya baka ako talaga yung sanggol na nasa litrato. Ano bang balak nila sa'yo, no? Tsaka ano ba meron sa pagkatao mo? Hindi ko nga alam kung anong balak nila sa akin eh. At halos karamihan sa mga kaanak ko, mga manunugis. Nagbagong buhay lang talaga yung mga magulang ko. Kaya yun, hindi sila nakisali sa ganong gulo at tumutok na lang sila sa pagninegosyo. Ang kaso, napagdiskitahan talaga kami. Siguro para bigyan ng problema yung ibang kadugo namin. At sa lahi naman ng nanay ko, wala talaga akong masyadong kilala sa mga yun eh. Kaya ang duda ko, baka dahil sa kanya kaya nagkakaganito. Marami kasing nagsasabi na may kaanak raw siyang mangkukulam eh. Baka mamaya mangkukulam talaga kayo ha? Hoy Noki, mukhang hindi ko nagugustuhan yung ganyang salita mo At saka sa ganda kong to, makukulam na to para sa'yo. Hawa-hawa lang yan eh. Tsaka parang nahahawa lang ako sa ugali mo, no? Alam mo namang mabilis ako matuto, di ba? At saka ano naman kung makukulam ako. Ang importante, maganda ako. At kung ganun man yung lahi ko, kailangan mong matakot, no? Kasi malay mo, gayumahin kita tapos habang buhay na kitang deadmahin. Grabe ka naman. Kung ganun, wala ka palang tiwala sa sarili mong ganda na kailangan mo pa manggayuma. Di bagay sa kanya, no? Hoy, anong Sanya? Ma'am Sanya. Anong gagawin mo? Gusto ko sa kanya. Para sabihin ko sa'yo, amo mo pa rin ako, no? Kahit alisin mo pa ako sa grupo, mabubuhay pa ako. Kung sa Sanya ang gusto kong itawag sa iyo eh. Kaya desisyon kong tawagin ka Sanya tsaka huwag ka magalala. Kapag tayong dalawa lang naman, saka kita tatawagin ganun eh. Wala na nga siyang nagawa noon kundi ang umirap na lang. Nung una natatalo niya ako dahil hindi ako sanay sa kamalditahan niya. Pero ngayon, kuhang-kuha ko na ang tiwala niya. At nailagay ko siya sa sitwasyon na mas kailangan niya ako. Dahil nga sa mga napatunayan ko kaya napapantayan ko na ang ego niya. Tulad nga ng napag-usapan namin, tinawag na niya ang iba pang grupo na maging kakampi namin at napag-usapan na ngang lusubin ang lugar. Gera na talaga to! At saka kung sakaling marami tayong mapapatay dito, tiba-tiba yung bulsa natin, makakapaghiganti pa tayo! Ito na rin yung pagkakataon ko mabigyan ng hustisya ang magina ko. Kailangan ko talaga mapatay yung pinuno nila. Wala na akong pakialam sa babuya. Lahat talaga atat umatake. Kinabukasan ng umaga, sumugod kami sa lugar ng mga abwak na yon. May mga suot lang kaming takip sa mukha para kung sakaling pumalpak ay hindi kami makilala. Una naming nilusob ay ang imbakan ng mga karne. Pero kahit ang mga karne roon, wala kaming naabutan. Sunod naming pinuntahan ay ang babuyan. At tulad ng nasa imbakan ng karne, walang tao roon pero may mga baboy. Diyos ko po, Noki. Natunugan ka yata. Wala na mga tao dito eh. Mukhang ganun na nga, Chong Butek. Noki, yung building na sinasabi mo, walang pintuan eh. Ano? Paano walang pintuan? Aba, hindi ko alam.
Inikot na namin lahat pero wala talagang pintuan eh. Pero may mga bintana sa taas. Ayun oh. Walang pintuan kasi nga hindi na kailangan. Oo nga naman, mga abwak sila. At ang nasa loob ng gusali na yan, siguradong lupa lang. Hindi, yung mga pintuan, wala dito sa baba kundi nasa taas. Ayun oh. Ba, oo nga no. Para sa mga may pakpak yun ah. Sigurado may mga tao sa loob doon. Pero mahirap pasukin yan. Naku, ano gagawin natin, ma'am? Sandali lang. Mukhang may naisip yung iba nating kasama. Nung umagang yon ay naghakot kami ng sako-sakong asin at ibinuhos ito sa lupa sa paligid ng gusaling yon. Talagang dinamihan ng grupo ang asin roon at binuhusan pa ng tubig. Naghintay kami roon hanggang maggabi pero talagang walang paramdam. Diyos ko, mukhang wala na talaga sila dito. Wala ka na bang ibang alam na lungga nila, Noki? Wala na, ma'am. Wala na siyang pinakita. Pero, teka sandali. Yung lupa! Yung lupa? Anak na, wala sila dito. Doon sila nanggagaling. Banda doon! Kailangan natin umalis sa lupa! Nang sabihin ko yon ay agad na may mga sumigaw sa ibang grupo. At ang mga taong yon ay hinatak papunta sa ilalim ng lupa. Dahil doon naging alerto kaming tumakbo papunta sa mga sasakyan. Pero ako, napatakbo sa kung saan mas marami ang asin. At hindi ko inasahan na doon din sumunod si Ma'am Sanya. Anong ginagawa ko dito? Ewan ko sa'yo, bakit ka ba tumakbo dito? Hindi ko alam. Parang dito lang ako dinala ng paa ko eh. Sandali lang. Kukunin ko lang yung itak. Ha! Ayun na siya! Sinasabi ko na nga ba? Nagbago siya na anyo. Sinasabi ko na nga ba aswang siya? Akala mo siguro hindi ko alam ang ginagawa mo, Loki, ah? Alam ko, dahil minsan na kitang nakikitang nakipagbakbakan sa mga bak. Hoy! Ikaw! Pakawalan mo yung mga tao sa building! Utos ba yan, ha? Oh, oo nga pala. Kamusta ka, Sanya? Kilala mo ako? Oo naman! Kilala kita! Anak ka ng kapatid mong taksil! Sa madaling salita, tiyuhin mo ako! Ano? Wala akong tiyuhin na katulad mong halimaw! Pwes, sa ayaw man at sa gusto mo, meron! May anak ang lolo mo sa isang abak! At ako yun! Anak ako sa labas! Pinagmamalaki mo pa talaga yan? Dati rin akong mananugis. Kaso mas malaki ang kita kapag aswang ka eh. Kaya mas pinili ko na to. Ibig sabihin, hindi ikaw yung pinuno kung ganon? Abay hindi porket marami akong pinakitang negosyo sa'yo. Ako na ang pinuno. Hindi negosyante ang pinuno ng mga baknoke. Wala siyang pakialam sa pera. Pero oo, nakasuporta siya sa lahat ng mga gusto na namin. Wala akong ideya kung sino ang tinutukoy niya at dismayado ako nang malaman na hindi siya ang pinuno. Kung sa bagay, iba ang lider sa pagkakaintindi ng mga taong silaw sa pera kaysa sa gutom sa laman. Kahit na! Hindi kita matatanggap bilang kadugo ko! Hindi rin naman importante yun sa akin, Sanya. Eh kung tutuusin, ikaw dapat ang magdesisyon ng ganyan sa sarili mo. Kung gusto mong mabuhay, umanib ka sa akin at bibigyan kita ng magandang buhay. Pero kung ayaw mo, handa rin akong kalimutan ka bilang pamangkin ko. Pero handa akong tanggapin ka. Basta gustuhin mo lang. Sanya, hindi lang pala mangkukulam yung lahi nyo. Aswang ka rin pala. Manahimik ka nga! At ikaw naman, Doki, hindi ka lang may lahing aswang, kundi anak ka ng mismong pinuno. Ano? Oh, kita mo na? Mas malala ka pa pala eh! At sa pagkakataong ito, dahil kinalaban mo ang iyong ama, wala siyang ibang pagpipilian, kundi gawin kanyang katulad niya! Hoy! Wala ko ang mga limaw. Sigurado akong hindi papatol ang nanay ko sa taong ganon. Pinuno, talaga
talagang hindi katanggap ng iyong anak ah. Hoy, Noki! Hindi mo ba nakilala yung tatay mo kahit kailan? Paano hindi mo alam na ganun siya? Mali ko ba kung sino yung tatay ko? Wala naman nababanggit yung lola ko tungkol sa kanya eh. Kahit sa nanay ko. Yung tsuhin mo, hindi niya ba alam? Abay, imposibleng siya yun. Lasinggero yung taong yun tapos aswang? Ho? Lasinggero? Teka! May lumalabas sa lupa! Siya yung pumatay sa mga magulang ko! Halika dito, hayop ka! Ah! Sanya! Sandali lang! Wala kasi sa kinaroroonan niya! Sanya, ang apo ng lapastangan na pumatay sa mag-ina ko! Nagsama pa talaga kayo ng anak ko! Anong anak? Hoy! Wala akong ama na halimaw! Anong magagawa mo kung talagang binihig kita? Hinayaan lang kitang lumaki sa puder ng lola mo. May balak pa sana kung hayaan na lang na mambuhay ka ng payapa dahil nakikita ko ang kabutihan sa'yo. Ngunit nang sumali ka, para tugisan ang mga kalahi natin, nagdesisyon na lang ako na tuparin ang dati kong nais na gawin sa'yo. Ano? Ano mamanahin ang pinagsasabi mo? Hoy boy! Walang yaka! Ano mamanahin? Sinoki ba isang gul na tinutukay mo? Hindi! Pero babae yun eh! Paano naman naging sinoki? Hindi porkit nakasuot siya ng damit na pambabae, babae na siya. Yan ang paraan namin para manin lang kayong mga marulugis. Nang sa gayon, hindi ninyo masaktan ang tagapagmana. Hindi! Wala akong mamanahin! Hindi ko tatanggapin yan! Wala ka rin namang magagawa kung sasadyain kita! O sige! Lumapit ka! Gawin mo mismo dito! Umapak ka sa asin! Tumapak nga siya sa asin! Parang hindi siya tinatablan! Yari na tayo nito, Noki! Natitiis siya talaga yung asin! Mag-ingat kayo! Mga kasama, maghanda kayo! Sanya, dito ka sa likod ko! Hindi! Kaya kong lumaban at ikaw yung kailangan niya! Bakit pa ako naging pinuno kung hindi ko kaya ang mga ganitong klaseng pangontra, ha? Mga kasama! Hindi tayo pwede walang gagawin! Pero Chong, marami ang bukid dito. Nasa paligid lang sila. Yari na tayo nito, Noki! Mga nasa 30 yata sila eh! Pero higit naman tayo doon. Hindi natin pwede hayaan na sila. Mga buwak! Ito na ang oras para lasapin ang lasa ng mga manunugis! Ilan sa mga pamilya nyo ang pinatay nila? Panahon na para maghigante! Noki! Nasa lupa na siya! Inabangan namin ang galaw ng lupa at papunta ito sa akin. Nang makalapit na siya, agad kong tinusok ang lupa ng itak. Pero mukhang hindi ko siya natamaan. At sa kasamaang palad, nahawakan niya ako sa binti. Umuusok ang kamay niya sa pilak na naroon, pero nagawa pa rin niya akong hatakin. Tulong! Noki! Bitawan mo siya! Mga manunugis! Sugod na! Halika dito, anak! Ubuhayin natin ang aswang na katawan mo! Hindi ako papayag. Papatayin na lang kita! Bitawan mo ako! Masyado lang kulang, Noki. Dahil tao ka ba lang? Kung ganun, sige, gawin mo ako aswang! Ano? Nahihibang ka na ba, Noki? Mahina ako bilang tao, pero siguro bilang abwag, pwede ko siyang mapatay! Pinuno! May mga sprayer sila! May ginagamit silang bumabalik sa pagiging tao! Ang iba natin kasama! Mga kasama! Umatake na kayo! Kapag naging aswang ka, susunod ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo! Kaya hindi mo ako magagawang kalabanin! Halika dito! Nga! Teka, nasaan na yung... Ito! Teka! Anong sinubo mo? Ano yan, ha? Protection ba yung para hindi ka matablang bilang aswang? O ikaw! Dito ka munang babae ka!
Sanya! Hoy! Bitawan mo si Sanya! Bitawan mo ako! Matagal na kitang hinihingi kay Pinuno! Pinuno! Nakuha ko na siya! Maraming salamat sa regalo! Sanya! Hoy! Bitawan mo ako! Loki! Loki! Hinahatak niya ako sa lupa! Sanya! Sanya, umawa ka sa akin! Loki! Bitawan mo siya! Aray! Chong! Pinuno ngayon na! Gawin mo na siyang kaanib natin para mas maging malakas ang pwersa natin! Hindi niyo magagawa sa akin yan! Yun ang nararapat sa'yo! Bitawan mo siya! Nasugatan akong hayop ka! Ngayon, eto lunukin mo ang aswang ka! May mga nahihila na sa amin at kalahating katawan namin ay nakabaon na sa lupa. Pero nang isubo ko ang bilog na ako nito sa aswang na yon, at kalahating katawan lang niya ang nakalabas sa lupa, sa pilitan siyang bumabalik sa pagiging tao. Tangin niya rito! Bumabalik ako sa pagiging to! Pinuno ka, di ba? Labanan mo yan! Yan yung patibong namin para sa'yo! Hindi ako nakabalik sa inyong aswang ko! Kaya! Pinuno, hindi ako makabalik sa pagiging aswang! Ang hirap! Nakabaon ako sa lupa! At ikaw walang yaka! Suki ka pa naman ng bayawak tapos ikaw lang pala! Hetong sa'yo! Sandali lang! Kaki-anak! Hoy! Huwag mo akong tatawaging anak! Sinaksak mo ako sa limtip! Kahit ama mo ako! Kahit kailan hindi ko mararamdaman yon. Ama kita sa dugo ko, pero hindi sa puso. Dahil ang totoong kulay mo, halimaw ka! Kampon ka na kasamaan kaya dapat ka lang mawala! Ako nito ang sandatang hindi man makakapatay ng aswang. Pero malaki ang naitutulong nito para manghina at tuluyang matalo ang mga aswang. Sa oras na maging tao sila, awa na lang ang aalisin mo sa sarili mo para mapatay ang mga katulad nila. Pinuno nga siya, pero wala siyang laban ng pwersahan na siyang naging tao at nakontrol na ang pagkaaswang niya. Napatay ko ang tatay ko, habang si Sanya naman, siya ang nakapatay sa sarili niyang tiyuhin. Sa kabutihang palad, konti lang ang nabawas sa amin sa paglaban na yon. Mas marami kasing dumating na rescue kaya walang palagang ibang ambwak. At isa pa, ang sprayer na ginamit ay may sangkap na ako nito kaya talagang wala silang nagawa. Oh, wala na ba? Mukhang patay na yan, Loki. Halika, tutulungan kita magangat dyan. Malalim po talaga yung pagkakabaon ko, Chong. O sige lang, kaya kitang tulungan. Aray! Salamat at natanggal din. Ma'am Sanya, hawak ko sa kamay ko. Oo, sige. Nahihirapan na ako dito eh. Aray, ang hapti na nga sa mga sugat ko. Kahit na may pansarili kaming intensyon sa laban na yon, nakatanggap pa rin kami ng malaking halaga galing sa buyer. Pero ang tatay ko, hindi ko siya binenta. Ayokong maputulan ng ulo ang taong pinanggalingan ko sa kabila ng kasamaan niya. Kahit sabihin pang 100,000 ang halaga nun, mas pinili ko na lang na sunugin siya. Alam ko sa kabila ng uri niya, nangingibabaw pa rin yung pagiging anak mo sa kanya. At naiintindihan kita, Noki. Sapat na rin ako doon. At nabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng isang Marcel mo. Hindi ko siya binenta dahil kahit papaano, nakatulong siya sa akin. Siya yung tagabili ng bayawak ko. Habang ginagawa niya yun, masaya ako. Magaan talaga ang loob ko, tsaka wala akong problema. Kung sa bagay, may punto ka rin naman. At sangayon din ako doon. Hindi lahat ng abwak na ubos namin. At mabuti na lang, hindi automatic na nabubuhay ang aswang sa katawan ng kalahi.
Kailangan munang may malunok akong binhi bago mangyari yon. Kaya naman nanatili akong tao. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clara at Sir J. Oo nga po pala, maayos ang buhay ko kasama si Sanya ngayon. Simula nang matapos ang misyon namin. Ako po muli ito, si Noki. Lubos na gumagalang.